Hello, mga kamaster, maraming salamat po sa lahat ng tumatangkilik ng The Secretly Rich Man, Gerald Crawford Story. Paki-follow and subscribe mga master para sa mga susunod pang mga kabanata. The Secretly Rich Man, Kabanata 131. At pagkasabi no, naglakad si Gerald papunta sa kotse para tingnan. Magsisinungaling siya kung sasabihin niyang hindi siya nabalisa nang makita ang kanyang sirang kotse. At saka, ano kaya ang posibleng gawin niya ngayon? Kung ano ang nangyari, nangyari na. Dagdag pa rito ang birthday banquet ng lola ni Mila ngayon. Kung hihilingin niya sa kanila na magbayad para sa mga pinsalang natamo, ano kaya ang magiging hitsura ni Mila? Bukod doon, ito rin ay naging masyadong nakakahiya. Out of no choice, siya ay naiwan sa bote ng kanyang mapait na paghihirap sa katahimikan. And with that, napakiusapan na lang sila ni Gerald na ituloy ang anumang ginagawa nila. Baka mamaya ay i-drive niya ang kanyang sasakyan sa 4S shop para ayusin ang mga nasira. Sino ka sa tingin mo? Sa tingin mo ba magiging okay ang lahat dahil lang sa sinabi mong okay lang? Ang mga hindi nakakaalam ay talagang mag-iisip na ikaw talaga si Mr. Crawford mula sa Mayberry Commercial Street. Pag-usapan na lang natin ang lahat ng ito kapag naabot mo na ang puntong iyon ng buhay. Eksakto. Kung aalis tayo ngayon, tiyak na ituturing itong hit and run case. Dagdag pa rito, kailangan nating pasanin ang napakalaking responsibilidad dahil ito ay isang kaso na nagkakahalaga ng napakalaking pera. Paanong wala kang legal na kamalayan? Isang grupo ng mga pinsan, tiya at tiyuhin ni Mila ang agad na nagsimulang mangutya kay Gerald. Irene grabbed this opportunity to add to the flames, isa lang siyang bumpkin ng bansa na walang alam. Kaya, paano mo mapag-uusapan ang legal na kamalayan sa kanya? Okay lang, huwag na natin siyang pag-usapan. Wala siyang maitutulong kahit papaano. Maaari rin nating gamitin ang lahat ng ating pagsisikap upang makita kung magagamit natin ang alinman sa ating mga koneksyon upang malutas ang usaping ito sa halip. Matalim na sinulyapan ni Rita si Gerald bago niya ibinalik ang atensyon sa paksa ng sasakyan. Tama si Rita. Dahil nangyari na ito, hindi solusyon ang pagtakas. Kung wala na talaga tayong choice, kokentaken ko si Mr. Logan mula sa Bureau of Commerce. Noon, ang iyong lolo ay may napakalapit na relasyon sa kanya. Siguro, baka malaman niya ang pagkakakilanlan ng binata. Sagot ng matandang babae. Maraming tao ang nagsimulang maglabas ng kanilang mga cellphone upang tawagan ang kanilang sariling mga kontak. Ayaw magpatalo ni Kenneth. Nais niyang makita kung magagamit niya ang kanyang mga koneksyon upang malaman ang higit pa tungkol sa may-ari ng kotse. Umiling-iling si Gerald. Kung magpapatuloy ito, ang lahat ay malalagay sa isang napaka-awkward na sitwasyon. Bamantong hininga si Gerald bago niya inilabas ang susi ng sasakyan niya. Beep, beep, dalawang beep, nagsimulang kumikislap ang mga ilaw. Lahat sila ay nabigla. Nakita nila si Gerald na dahan-daang naglalakad pasulong. Pinindot niya ulit ang isang button. May dalawang hagong na tunog. Ang Lamborghini ay gumawa ng mekanikal na tunog at ang sunroof ay automatikong bumukas, habang ito ay nakatiklop sa isang uri ng roadster. Kinuha ni Gerald ang isang bote ng mineral water sa driver's seat. Nauuhaw talaga siya, novel drama. After taking a few mouthfuls, he wiped his mouth before he said, "I've already told you, that it's no big deal." Maaari kang pumunta at maging abala sa iyong sariling mga plano. Wala man lang sumagot kay Gerald. Sa halip, sinalubong siya ng pin drop na katahimikan. Smack! Tatawag pa lang sana si Kenneth nang bumagsak ang cellphone niya sa lupa dahil hindi niya ito nahawakan ng mahigpit sa kamay. Gloop! Napalunok na lang ng laway si Kyle at ang girlfriend niya. Nagsimulang huminga ng mabilis si Irene habang bahagyang nakanganga ang kanyang bibig, nagpapahiwatig ng matinding pagkabigla na kanyang nararamdaman sa mga sandaling iyon. Nakatayo si Rita sa tabi ni Gerald. Isang nalilitong tingin ang bumalot sa kanyang mukha bago dahan-daang tumingin kay Gerald na nagtataka. Natigilan din ang matandang babae. Lahat ay nabigla. Itong kotse, kay Gerald. Walang nakakaalam kung sino ang unang bumasag sa katahimikan. Higit pa rito, nakuha ng taong iyon na nagsalita ang panloob na pagkabalisa ng iba ng may katumpakan. Laking gulat din ni Mila at tinanong niya, "Gerald, sayo itong sasakyan?" "Siyempre, akin na. Hindi ba't sinabi ko sa iyo kanina na ihahatid kita sa labas sa mga araw na ito?" Sagot ni Gerald. Naalala ni Mila ngayon. Ito ang araw ng pagsubok sa pagmamaneho. Nang pauwiin na siya ni Gerald sa kanyang dormitoryo, sinabi nitong iikot siya sa isang luxury car sa lalong madaling panahon. Noon, sumagot siya na maghihintay siya noon. And as for Gerald,
he then told her that he was actually a rich second generation. Sa pahayag na iyon, mapaglaro siyang tumugon, Mr. Crawford, hihintayin kung dumating ang araw na iyon. Pasimpleng nagbibiro si Mila para paglaruan ang biro ni Gerald noon. Sinong mag-aakala na nang makitang binuksan ni Gerald ang pinto ng kanyang Lamborghini sports car sa harap mismo ng kanyang mga mata, naramdaman ni Mila na parang nananaginip siya. Gerald, sayo ba talaga itong sasakyan? Hindi ako naniniwala. Hindi ako naniniwala. Hindi ako naniniwala. Sa wakas ay natauhan na si Irene at naramdaman niyang sumakit ang pisngi niya at nagsimulang mag-hysterical. Gerald, you are nothing but a pathetic jerk. Isang pathetic jerk na nanalo ng maliit na premyo. Paano mo kayang bumili ng ganoon kamahal na sasakyan? Kabanata 132. 2,600,000 dolyar. Anong klaseng status ito? Imposible. Nagmamadaling lumapit si Irene sa sasakyan bago niya walang kabuluhang binawi ang permit sa pagmamaneho ng sasakyan. Snap! Nang tingnan ang permit, natigilan si Irene nang ibinagsak niya ang permit sa pagmamaneho ng sasakyan sa lupa. Napatulala siya. Kung ayaw mong tingnan, huwag mo na lang tingnan. Bakit kailangan mong ihagis sa lupa? Hindi napigilan ni Gerald na ngumiti ng pilit. Ang ilang mga tao ay walang anumang kaalaman o karanasan. Ganun din ang kanyang ama at ina. Wala silang anumang kaalaman o karanasan tungkol dito. Gerald, bakit hindi mo sabihin kay tita kung paano mo nakilala ang Mila namin? Mabilis na tumakbo si Helen para kunin ang permiso sa pagmamaneho ng sasakyan bago sumulyap dito. Pagkatapos ay hinawakan niya ang palso ni Gerald sa sumunod na segundo. Nagsimula siyang kumilos ng napaka-cordial na parang hawak niya ang kamay ng sarili niyang anak. Ay, tita, nagkakilala tayo noong nag-aaral tayong magmaneho. Sagot ni Gerald. Hahaha, alam ko sa lahat na ang aming Mila ay may napakasarap na panlasa. Sa totoo lang, alam ko na noon na hindi ka lang simpleng tao noong una kitang makita, Gerald. Paano may kukumpara sa iyo ang mga taong tulad ni Quentin o Victor? Ang mga salitang ito ay naglagay kay Gerald sa isang alang-inang lugar. Kung tutuusin, sino ang taong nagpalaya sa kanya noon sa bahay nila? Oo, Gerald. Ubo. Ikinalulungkot ko ang bagay na ito. Ang aming Mason ay bumangga sa iyong kotse at nasira ito. Ang tono ng matandang babae ay lubhang nagbago, ito ay mas kaaya-aya at nagmamalasakit. Naglakad siya palapit kay Gerald na may ngiti sa labi. She was really shook to the core because of this incident. Ngunit, napag-alaman na ang may-ari ng marangyang sasakyan na ito ay ang kanyang apo. Bukod sa isang dakot na hindi pa rin maintindihan ang katotohanan na si Gerald ay talagang isang lokal na tycoon, ang iba ay nagsimulang magbukas at makipag-usap kay Gerald. Dahil nagmamadali siyang pumunta at ayusin ang sarili niyang sasakyan, hindi na nag-abala pa si Gerald sa paghihintay bagkus ay naghahanda na siyang umalis bago pa man matapos ang birthday banquet. Gerald, mamayang hapon pa ako pupunta sa school. Bakit hindi kita samahan sa pag-aayos ng sasakyan mo? Mapaglarong tanong ni Mila. Anong araw? Parehong nakakaranas ng mga pagkabigla at isang kaaya-ayang sorpresa. Kung susumihin, napuno siya ng hindi maipaliwanag na pananabik. Oo naman. Pagkatapos ng lahat, sinabi ko sa iyo na ihahatid kita sa labas. Pumasok ka. Bagamat isa itong mahalagang piging sa kaarawan, parang pinakamagandang regalo sa matandang babae ang paglabas ni Mila kasama si Gerald. Pagkatapos ay sabay silang umalis. Gerald, mayaman ka ba talaga sa pangalawang henerasyon? So kanina ka pa nagsisinungaling sa akin. Sandali lang, huwag mong sabihin sa akin na ikaw talaga ang nangungunang young master, Mr. Crawford mula sa Mayberry Commercial Street. Nagtataka si Mila habang nakadapo sa passenger seat. Hindi alam ni Gerald kung paano niya sasagutin ang mga tanong niya. Siya nga ang Mr. Crawford na pinag-uusapan nila. Talaga bang ganap niyang ibubunyag ang kanyang sariling pagkakakilanlan? Ito ay maaaring magtapos lamang sa isang resulta. Hindi na siya makakatagal pa sa paaralang ito. Dahil doon, nagdesisyon si Gerald na itago ito. Umiling siya at nagtanong, so are you hoping that I'm Mr. Crawford, or are you hoping for me not to be him? Hindi. Dahil kung ikaw talaga si Mr. Crawford, hindi ka nakabilang sa mundong tulad namin. Mawawalan ako ng mabuting kaibigan na tulad mo. Hihihi, hindi ako. Bukod pa riyan, paanong ang isang tulad ni Mr. Crawford ay posibleng magmaneho ng kotse na nagkakahalaga lamang ng 1,500,000 hanggang 3,000,000 dolyar. At saka, tingnan mo lang ako. Kung hindi dahil sa iyo na pumili ng mga damit ko at ipinare sa akin, hindi ako magsusuot ng ganoon kagandang damit. Nanalo lang ako sa loto. Nanalo ako ng maraming pera. Sagot ni Gerald na nadiskerel.
Totoo rin iyon. Kaya, ikaw pa rin ang aking mabuting kaibigan, Gerald. Sagot ni Mila na may matingkad na ngiti. Napagtanto ni Gerald na kahit na si Mila ay isang taong mataas ang intelektual, hindi niya kailanman iisipin ang pagiging komplikado ng isang tanong. Kung ibang babae man iyon, siguradong guguluhin siya nito para linawin ang isyu. Gayunpaman, hindi na siya tinanong ni Mila matapos malaman na hindi si G. Crawford si Gerald. Sa kanya, ganoon din, mayaman man si Gerald o hindi. Ipinadala ni Gerald ang kanyang sasakyan sa tindahan ng Lamborghini at tumulong si Wilson na ayusin ang pinaka-profesional na teknisyan na mag-ayos ng kanyang sasakyan. Nang maayos na iyon, namasyal si Gerald kasama si Mila. Pabili ako ng isang tasang milk tea, ngumiti si Gerald. Nakakita silang dalawa ng milk tea sa tabi ng kalsada habang naglalakad sila. Haha, hindi mo naman kailangan. Tandaan na may utang pa akong isang tasa ng milk tea. At saka, ako ang nagtanong sa iyo na magpanggap na boyfriend ko ngayon. Kaya, may utang ako sa iyo. Sa pagbanggit ng milk tea, hindi naiwasang isipin ni Mila ang unang pagkikita nila. Naglalakad na siya patungo sa milk tea shop habang nag-uusap sila. Nanatiling tahimik si Gerald at paimpol niyang hinintay si Mila. Ang isang tasa ng milk tea ay malamang na hindi sapat upang bayaran ang utang na kanyang inutang sa kanya. Naghihintay si Gerald sa gilid ng kalsada nang bigla siyang makarinig ng sigaw ng tulong. Tulong! Tulong! Lumingon si Gerald at nakita niyang hindi masyadong malayo ang moat ng Mayberry City. Sigaw ng isang babae, novel drama. Kabanata 133. Pakiramdam ni Gerald ay bumilis ang tibok ng puso niya nang marinig ang sigaw ng tulong. Dali-dali siyang sumugod. Ang moat ay medyo desolated dahil walang mga parke o anumang bagay sa malapit. Umiiyak ang babae at basang-basa mula ulo hanggang paa. Nang makita niya si Gerald ay halos mapaluhod siya. Bilisan mo. Magmadali. Magmadali. Mangyaring tulungang iligtas ang aking anak na babae. Maganda ang babae at mukhang nakasuot ng maraming magagandang alahas. Para bang siya ay isang figure. Dali-dali niyang itinuro ang ilog at nakita ni Gerald ang isang batang babae na lumulutang sa tubig. Ang kanyang anak na babae ay halatang nadapa sa tubig. Sinubukan ng babae na iligtas ang kanyang anak ngunit maaari lamang siyang humingi ng tulong dahil hindi siya marunong lumangoy. Natatakot na pinagmamasdan ni Gerald ang katawan ng dalaga na unti-unting huminto sa paggalaw at nagsimulang lumubog. Alam niyang huli na ang lahat kung hindi niya ito kikilos ngayon. Nang hindi nag-iisip ng dalawang beses, lumusong siya sa ilog sa isang pinabilis na bilis. Ang pamilya ni Gerald ay dating nakatira sa isang nayon sa isang maliit na bayan ng county. May isang ilog sa tabi ng nayon at si Gerald ay natutong lumangoy mula pa noong siya ay bata pa. Buti na lang at hindi masyadong malalim ang tubig sa moat na ito. Sa kabutihang palad, alam ng batang babae ang ilang mga pangunahing kasanayan sa paglangoy na naging mas madali para kay Gerald na iligtas ang batang babae, ngunit ang karanasang pinagdaanan niya ay sadyang nakakatakot, kahit na walang anumang malubhang sakuna. Matapos niyang buhatin ang dalaga, medyo nabulunan ang bata at namula ang mukha nito. Labis ang pagkabalisa ng kanyang ina at patuloy niyang tinatapik ang kanyang likod. Panay ang pasasalamat niya kay Gerald. Tumawag ka muna sa 120. Oo, masyado pang bata ang bata. Oh, anong klaseng ina ka? Paano mo papayagan ang iyong anak na pumunta sa tubig ng mag-isa? Ilang mamamayan ang agad na tumakbo nang marinig ang kaguluhan. Ang ilan ay tumatawag sa telepono habang ang ilang matatandang babae ay nagsimulang punahin ang batang ina. Huwag mong pagbintangan ang nanay ko. Mga tito at tita, huwag niyo po sanang pag-alitan ang nanay ko. Si Tessa ang nagpumilit na pumunta dito para ilabas ang wishing boat ko. Wala itong kinalaman sa nanay ko. Sa sandaling marinig ng dalaga ang kanyang ina na kinukutya, siya ay sumigaw bilang pagtatanggol habang sinusubukang ipaliwanag ang kanyang sarili. Anong masunurin na bata? Oo, mabait talaga siyang binibini. Ma'am, kailangan mong alaga ang mabuti ang iyong anak. Kung ang lalaking ito ay hindi nagmamadaling pumunta rito sa tamang oras, ang mga kahihinatnan ay magiging kapahamakan. Napakaganda ng binatang ito. Ang ilang mga mamamayan na nakatayo sa gilid ay napatingin kay Gerald na basang-basa na, baka sa mga mukha ang paghanga. Nagmamadaling itinaas ng ina ang isang mahinang Tessa habang dahan-daang naglakad papunta kay Gerald. Bata, maraming salamat, ano pangalan mo, saan ka nakatira? Tinanong niya ang address nito dahil gusto niyang pasalamatan si Gerald, novel drama. Masyadong halata para kay Gerald na hindi malaman ang intensyon ng tanong niya. Ang ginawa lang niya ay iligtas ang isang tao. Naniniwala si Gerald na karamihan sa mga tao ay gagawin din ito upang iligtas ang isang tao sa ganoong sitwasyon.
Paimpol niya itong kinaweyan. Ayos lang. Dapat mong dalhin ang iyong anak sa ospital ng mabilis. Tumalikod na si Gerald para umalis bilang sagot niya. Kuya, makikita pa ba kita? Tanong ng mahinang Tessa. Pakiramdam niya ay ganito na siya kalapit sa kamatayan at nayanig sa kaibuturan. Ngunit naroon si Gerald na sumabak para iligtas siya ng walang pag-aalinlangan. Ito ang nag-iisang dahilan kung bakit gusto niya itong makita muli. Oo, ayaw pabayaan ni Gerald ang dalaga. Matapos ngumiti sa kanya ay hindi niya pinansin ang batang ina na tumatawag pa rin sa kanya at agad itong umalis. Ito ay marahil ang isa sa mga minsang nakatagpo pa rin. Nagmamadaling tumakbo pabalik sa gilid ng kalsada si Gerald. Sa ngayon, mahigit 20 minuto na ang lumipas. Dapat noon pa man ay binili na ni Mila ang kanyang milk tea. Nang makarating siya sa gilid ng kalsada ay wala na si Mila. Hindi ba dapat bumili na siya ng milk tea pagkatapos ng mahabang panahon? Mabilis niyang kinuha ang cellphone niya at tinignan ito. Basang-basa ito dahil nababad sa tubig. Nakapatay na rin ang cellphone. Hindi kaya bumalik na si Mila sa car shop dahil hindi niya ito makontak sa cellphone nito. Pumunta si Gerald sa milk tea shop at lumingalinga sa paligid ngunit hindi niya ito nakita doon. Wala siyang choice kundi bumalik muna sa car shop, pero sinubukang i-on ang phone niya bago iyon. Sa kabutihang palad, ito ay gumana. Biglang tawag ni Wilson sa kanya. Gusto niyang sabihin kay Gerald na naayos na ang sasakyan niya. Hindi naging mahirap na palitan ang lahat ng nasirang bahagi ng sasakyan, sa ilalim ng may sensinang pangangalaga ng ilang karanasang technician sa wala pang 40 minuto. By the way, Mr. Wilson, bumalik ba sa car shop ang babaeng kasama ko kanina? Hindi. Hindi na siya bumalik dito pagkatapos niyang umalis kasama ka. May problema ba, Mr. Crawford? May nangyari ba? Sabihan mo lang ako kung may nangyari. Salamat, Mr. Wilson. Huwag kang mag-alala, maayos ang lahat. Medyo natarante si Gerald matapos ibaba ang tawag. Ito ay kakaiba. Saan kaya nagpunta si Mila? Imposibleng umuwi siya. Hindi siya uuwi ng mag-isa dahil lang sa hindi niya mahanap. Wala siya kahit saan malapit na matagpuan at wala rin siya sa tindahan ng kotse. Saan kaya siya nagpunta? Kabanata 134. Gerald Crawford, The Secretly Rich Man Novel, Invisible or Forest, Kabanata 134 na lumingalinga si Gerald sa paligid ngunit hindi niya ito matagpuan. Isa pa, namatay na naman ang phone niya. Sa halos 1 oras na paghahanap, basang-basa na siya sa pawis. Lumabas si Mila kasama niya. May nangyari kaya sa kanya? Inalis na ni Gerald ang lahat ng posibilidad at matagal na siyang naghihintay sa paligid ng lugar. Ngunit hindi pa rin niya makita si Mila kahit saan. Habang pinag-iisipan niya iyon ay lalo pang nag-uunahang pawisan si Gerald. Nagpasya si Gerald na bumalik sa tindahan ng kotse upang tingnan kung maaari niyang i-on ang kanyang cellphone. Matapos ang ilang saglit na pagkalikot nito, sa wakas ay nagawa niyang buksan ang kanyang cellphone. Gaya ng inaasahan, napakaraming tawag at text message sa kanya ni Mila. Gayunpaman, ang kanyang cellphone ay naka-off sa oras na iyon. Nagmamadaling binalik ni Gerald ang kanyang tawag ngunit napagtanto niyang nakapatay na ang cellphone ni Mila. Ano ang nangyayari? Hindi na napigilan ni Gerald ang pagiging mahinahon. Sinubukan niyang tawagan ang bahay ni Mila ngunit napansin niyang hindi rin ito umuwi. Tiyak na may nangyari. Biglang nagangat ng ulo si Gerald. Ang mga bagay ay tila medyo kainahinala. Mr. Wilson, kilala mo ba ang manager ng milk tea shop? Gusto kong tingnan ang recording ng surveillance camera. Kailangan na nating magmadali. Agad na bumangon si Gerald. Si Wilson ay nakadikit kay Gerald sa buong oras pagkatapos niyang bumalik sa tindahan ng kotse. Nang ma-realize niya na baka may problema ang girlfriend ni Gerald, he was constantly on his toes. Tumango si Wilson habang bulalas na kilala niya ang manager. Mabilis niyang inakay si Gerald sa milk tea shop. Matapos tingnan ang recording ng surveillance camera, dahan-daang inisip ito ni Gerald. Nangyari ang lahat mga 2 oras ang nakalipas. Pagkabili ni Mila ng milk tea at paglabas ng shop, napagtanto niyang wala na si Gerald. She then hurriedly tried to call Gerald but discovered na naka-off ang cellphone ni Gerald. Sabik na sabik si Mila. Nakasquat siya sa tabi ng kalsada habang naghihintay ng 10 minuto, pero hindi na bumalik si Gerald. Sa ilang minutong iyon, biglang huminto ang isang itim na pusat sa tabi ni Mila. Lumabas sa sasakyan ang isang binata na may cap. Ikaw si Mila? Nakangiting tanong ng binata. Bahagyang tumango si Mila habang sinasabi, at ikaw? Naku, taxi driver ako na pinadala dito ni Gerald, or Mr. Crawford.
Pinapante niya ako at sunduin ka. Kailangan niyang umalis kanina dahil may emergency siya sa bahay. Hiniling niya sa akin na pumunta para ibalik ka sa Paradiseville. Nakangiting paliwanag ng lalaking nakasuot ng peak cap. Pagkatapos ay mabilis siyang lumingon upang pagmasdan ang kanyang paligid habang tinitingnan niyang mabuti ang direksyon ng moat. Nako, salamat. Tatawagan ko ulit si Gerald. Bakit naka-off ang cellphone niya, I wonder. Walang alinlangan si Mila dahil alam ng lalaki ang pangalan ni Gerald at kilala rin niya ito. Hindi alam ni Mila kung ano ang ginagawa ng pamilya ni Gerald pero dahil nagmamadali siyang umalis, dapat may nangyari. Tumawag siya ng kotse para pauwiin siya dahil baka nag-aalala siya sa kanya. Bukod dito, alam ng lalaking ito na nakatira siya sa Paradiseville. Looking at all these right signs, si Gerald siguro ang nagsabi sa kanya nito. Walang alinlangan si Mila tungkol dito. Gayunpaman, medyo nabahala pa rin si Mila dahil hindi man lang niya makontak si Gerald. Ilang beses niyang sinubukang tawagan ngunit hindi niya maabot ang cellphone nito. Miss Mila, aalis na ba tayo? Kailangan ko pang pumili ng ibang customer. Udyok ng driver. Oh, alis na ako. Pauwiin mo muna ako. Sumakay si Mila sa sasakyan dahil ayaw na niyang paghintayin pa ang kabilang partido. Medyo nakaramdam siya ng galit kay Gerald. Bakit? Bakit siya umalis ng ganon-ganon lang? Hindi man lang siya nag-abalang tawagan siya. Naisip ba niya na hindi siya mismo makakatawag ng taxi? Mga 10 minuto pagkatapos umalis ang sasakyan. Naglakad si Gerald papunta sa milk tea shop na basang damit. Tumigil ka. I rewind ang screen. Mag-zoom in sa mukha ng driver. Sigaw ni Gerald nang makita niya ito. Hindi alam ng may-ari ng milk tea shop kung sino ang taong ito ngunit hindi siya naglakas loob na tanggihan ang isang kahilingan dahil ganoon din ang paggalang sa kanya ng isang manager na tulad ni Mr. Wilson. Sinunod niya ang utos ni Gerald at ni-rewound niya ang video bago nag-zoom sa mukha ng driver. Tinitigan ni Gerald ng mabuti ang mukha ng driver, novel drama. Hinaila pababa ang labi ng kanyang cap at may bahagyang pinaggapasan sa paligid ng kanyang bibig. Sa kabila noon, nakikilala pa rin ni Gerald ang tao. Siya yun. Kabanata 135 Nigel. Habang nag-zoom si Gerald sa screen at nag-ikot saglit, ang ipinakita sa larawan ay walang iba kundi si Nigel mula sa pamilyang Fisher. Kahit anong pilit ni Nigel na itago ang sarili, hinding-hindi niya magagawang lokohin si Gerald dahil sa ngiti na lagi niyang nasa mukha. Sa simula, si Nigel ang naging trigger at direktang dahilan ng paghihiwalay ni na Gerald at Xavier. Bukod dito, nang pumunta sila sa Emperor Karaoke Bar pagkatapos ng birthday party ni Naomi, binabantayan din siya ni Nigel. Dahil sa galit, tumawag si Gerald kay Zach para humingi ng tulong para turuan ng leksyon si Nigel. Sa sandaling nalaman ng kanyang ate ang bagay na ito, hindi lang niya tinuruan ng leksyon si Nigel. Sa halip, ginawa niyang bangkarota ang buong pamilya ng Fisher. Sa wakas, dinala si Nigel sa entrance ng Mountain Wayfair Entertainment. Simula noong araw na iyon, tuluyan nang nawasak ang pamilyang Fisher. Kinailangan nilang ibigay ang Grand Marshal Restaurant at ang restaurant ay pinamamahalaan na ngayon ng pamilya Ziegler. Katulad noong magdamag, naging mahirap si Nigel mula sa isang mayamang ikalawang henerasyon. Bukod pa riyan, naging ganito na siya bago pa niya alam ang nangyayari. Pero ngayon, bakit inagaw ni Nigel si Mila? Naguguluhan si Gerald. Kinidnap lang ba niya siya para i-blackmail sila para sa isang halaga ng pera? Novel drama. Gayunpaman, nang tingnan niya ang sitwasyon, tila hindi ganoon. Halatang may sinabi siya kay Mila at sa wakas ay nakumbinsi niya si Mila bago ito pumayag na sumakay sa kanyang sasakyan. Napansin din ni Gerald ang isa pang detalye. Nang kausap ni Nigel si Mila, ang kanyang mga mata ay patuloy na nakatingin sa direksyon ng moat kung saan siya naroon. Para bang alam niya at nag-aalala na baka biglang bumalik si Gerald. Ibig bang sabihin ay matagal na itong pinaplano ni Nigel? Inagaw niya ba si Mila dahil sa kanya? Kung sakaling malaman ni Nigel na tuluyan ng nasira ang kanyang pamilya dahil sa kanya, tiyak na makatuwiran na gumanti si Nigel sa kanya. Kahit ano pa iyon, ang pinakasigurado ni Gerald ay nasa panganib si Mila. Matinding panganib. Pinag-isipang mabuti ni Gerald ang mga kontra. At that very instant, biglang tumunog ang cellphone ni Gerald. Ito ay mula sa isang hindi kilalang numero. Hihihi. Gerald. Ay teka, hindi tama iyon. Sa halip, Mr. Crawford ang tawag ko sa iyo. Naaalala mo ba ako? Isang walang pakialam at mayabang na boses ang kumaluskos mula sa kabilang dulo ng tawag. Nigel, ikaw talaga. Nakilala agad ni Gerald ang boses nang marinig niya ito. Tama iyan. How unexpectedly, a big shot like you would actually remember someone like me.
Hahaha, parang drama talaga ito. Gerald, noon, ang akala ng lahat ay walang iba kundi isang dukha. Pero ano, ikaw ba talaga ang mayaman at maimpluwensyang young master na nagmamay-ari ng buong Mayberry Commercial Street? Akala ko noon ay malakas talaga ang tatay ko pero nagtatrabaho lang siya para sayo. Kung hindi dahil sa akin ang nakarinig ng palihim na pagtawag sa iyo ni Zack noong binabalak kong gumanti sa kanya, hindi ko akalain na ikaw ang sumire sa pamilya ko sa isang tawag lang. Ngunit, Mr. Crawford, bakit kailangan mong ipaglaban ito sa akin gayong napakayaman at makapangyarihan ka na? Oo, ako ang humiling kay Yuri na agawin sa'yo ang girlfriend mo. Ito ay mali sa akin. But then, sinira mo ang pamilya ko at iniwan mo ako nang wala man lang. Hindi mo ba naisip na masyado kang malupit? Nang marinig ito, sumagot si Gerald, alam mo, naramdaman ko na masyado akong malupit at walang puso noon, pero ngayon ay hindi ko na iniisip. Nigel, kung ano man iyon, ito ay sa ating dalawa. Inosente si Mila. Hayaan mo siya. Pupunta ako sa iyo kung nasaan ka man ngayon at sasang-ayon ako sa alinman sa iyong mga tuntunin o kondisyon. Hehe. Gerald, bonggang-bongga ka talaga. Ikaw ang pangunahing target ko. Balak kong hampasin ka ng kotse ko para pareho tayong mamatay. Sa pangalawang pag-iisip, sobrang boring. Ano pa, may katabi akong napakagandang dalaga. Ito ay talagang sulit. So si Gerald, girlfriend mo siya. Gusto mo bang pakinggan ang boses niya ngayon? Gerald, hindi ka dapat pumunta dito. Isa siyang baliw. Huwag kang sumama. Hikbi, hikbi. Umiyak at sumigaw si Mila sa telepono. Labis na nag-aalala si Gerald. Bagamat nagpapanggap lang siyang boyfriend ni Mila, kasama pa rin siya ni Mila ngayon. Ang dahilan kung bakit inagaw ni Nigel si Mila ay dahil gusto nitong maghayganti sa kanya. Lahat ay dahil sa kanya. Gerald, kung gusto mong iligtas ang iyong kasintahan, puntahan mo ako sa hindi pa tapos na gusali sa timog ng lungsod. Huwag mong kontaken si Zack. Ito ay magiging walang silbi pa rin. Kung may dumating man, mapahamak lang ako sa girlfriend mo. Halika at makita ako sa loob ng isang oras. Do. Ibinaba ni Nigel ang tawag nang matapos siyang magsalita. Namutla si Gerald. Tila nahulaan niya ng tama ang lahat. Nalik ang kanyang identity at nakuha niya ang atensyon ni Nigel. At tingnan mo kung saan siya dinala nito, si Nigel na dati nang hindi maayos sa pag-iisip ay naglulunsad na ngayon ng paghihiganti laban sa kanya. Sigurado si Gerald na kayang gawin ng taong ito ang anumang bagay ngayon. Kung titingnan ang sitwasyon, hindi sapat na umasa sa sarili niyang lakas para lutisin ang bagay na ito. Kinailangan niyang hanapin si Zack para matulungan niya itong makaisip ng solusyon. Mabilis na tinawagan ni Gerald si Zack at pinunan siya. Si Zack ay seryosong-seryoso sa bagay na ito. Kabanata 136. Gerald Crawford, The Secretly Rich Man Novel, Invisible or Forest, Chapter 136. Paulit-ulit pa siyang hinimok ni Zack na hintayin siya para mapag-usapan pa nila ang mga bagay-bagay pagdating niya. Sinabihan niya si Gerald na huwag magmadali. Hindi kayang makita ni Zack na mawala ito kay Gerald sa puntong ito. Kung nangyari iyon, kailangan nang mag-resign si Zack. Hindi, ang masama ay mas gugustuhin pa niyang mamatay. Binaba na ni Gerald ang tawag bago pa man matapos magsalita si Zack. Nagmamadali siyang bumalik sa tindahan ng sasakyan kasama si Wilson. Pagkatapos ay sinabihan niya si Wilson na hintayin si Zack na pumunta dito. Sabi niya, umalis muna siya. Oh, hindi ba si Gerald yun? Ay nako, siya talaga. Anong ginagawa niya sa Lamborghini car shop? Narinig ko na ang tindahan ay nagre-recruit ng ilang mga sales representative sa ngayon. Sinusubukan ba niyang mag-apply para sa trabaho? Hindi ba niya alam na ang tindahan ay may napakataas na mga kinakailangan para sa kanilang mga kinatawan ng pagbebenta? Oo, tingnan mo siya. Kahit nanalo talaga siya sa loto, napakahina pa rin ang ugali niya. Nakakasakit ang mga tao kahit tingnan lang siya. Hindi inaasahan ang presensya ni Gerald. At naririnig na niya ang pangungutya ng mga ito na nakatutok sa kanya. Pakiramdam ni Gerald ay gulong-gulo lang sa loob. Nakatingin lang siya sa direksyon nila. Si Quentin iyon at ang kaklase niyang si Howard. May kanya-kanya silang magandang girlfriend habang nakatingin sa mga sasakyan. Ang masama pa nito, ang dalawang nakasunod sa likod ay walang iba kundi sina Nathaniel at Quinn mula sa parehong faculty niya noon sa universidad. Hahaha, speaking of the Diablo, pinsan, sinabi mo sa akin na pinagalitan ka ni Gerald sa nakaraan. Dapat sinabi mo sa akin na siya yung tao tapos sasabihin ko sa'yo lahat ng kwento niya. Natatawang kausap ni Nathaniel si Howard. Ayan na, hindi lang ikaw, pinsan.
Sa totoo lang, medyo matagal na rin akong nabighani kay Gerald. Nakasama na ni Queen si Nathaniel sa mga oras na ito. Nakilala niya si Howard sa pamamagitan ni Nathaniel at pagkatapos, natural na nakilala rin niya si Quinton. Ang kanyang mga abot tanaw ay hindi lamang lumawak ng kaunti. A while back, when she was eating with Victor and the others, nalaman niya mayaman pala talaga si Gerald. Sa una, si Queen ay labis na natukso sa inaasam-asam at siya pa nga ang nagkusa na subukang makuha ang kanyang pabor. Handa pa siyang isama si Gerald para magbukas ng kwarto at magpalipis ng gabi sa kanya. Hindi na siya pinansin ni Gerald ng tuluyan at medyo matagal nang nagpakasawa si Queen sa pag-iisip. Maya-maya lang ay nakatanggap siya ng imbitasyon na dumalo sa isang party mula kay Nathaniel. Iyon ay noong nakilala ni Queen sina Howard at Quinton at naramdaman niya na tila siya ay tumuntong sa isang bagong mundo. Ganito ba ang isang tunay na mayamang pangalawang henerasyong komunidad? Novel drama. Para naman kay Gerald na katatapos lang manalo sa loto, siya ay walang iba kundi isang pangit at nakakadiri na sideline. Malamig na tinitigan ni Quinton si Gerald sa buong oras. Pagkatapos ay sinabi niya, marahil ay natapos na niya ang paggastos ng halos lahat ng kanyang pera. Kaya naman desperado na siyang maghanap ng trabaho ngayon. Hahaha, huwag na nating pakialaman pa siya. Ipagpatuloy natin ang pag-uusap tungkol sa Reventon na ito. Pinalibutan nilang lahat ang bagong ayos na Lamborghini Reventon habang ninanamnam nila ito ng mabuti. Ang nasa isip lang ni Gerald ay si Mila, labis siyang nag-aalala at nag-aalala. Kaya, paano siya maaaring maging abala tungkol sa mga ito? Niwala siyang panahon para bigyang pansin ang kanilang pangungutya. Beep, beep, dalawang beep, itinulak ni Gerald si Queen palayo sa pinto ng sasakyan at nagmamadaling pumasok sa sasakyan niya. Pagkatapos ay pinaandar niya ang makina at agad na lumabas ng shop. Natigilan si Quinton at natigilan din si Queen na akmang susumpain si Gerald. Sa madaling sabi, napatulala silang anim habang patuloy silang nakatitig. Pinaandar lang ni Gerald yung sasakyan. Ito ang sasakyan ni Gerald. Paano ito naging posible? Pakiramdam ni Queen ay parang sinampal siya sa kanyang mukha. Tingnan mo, nagnakaw lang ng sasakyan ang lalaking iyon. Sigaw ni Queen. Magbigay ng mga tagubilin na ang aming tindahan ay sarado ngayon. Lahat ng empleyadong nagtrabaho ng wala pang 5 taon ay magbabakasyon at maaari silang umalis kaagad. Ang ilan sa mahahalagang subordinate ni Mr. Crawford ay makakarating na sa lalong madaling panahon. Hindi pinansin ni Wilson si Queen o Quinton bagkos ay ibinigay na lamang niya ang kanyang mga tagubilin sa kanyang sekretarya. Nagtrabaho kaagad ang sekretarya. Si Quinton at ang iba pa sa kanila ay nakatayo pa rin na tulala sa oras na ito. Break. Biglang may tumunog na emergency brake mula sa labas ng shop. Mahigit 100 Rolls-Royce Phantom ang nakapila na sa harap ng entrance ng car shop. Sa sandaling iyon, lumabas si Zack sa kotse bago pumasok sa shop. Kabanata 137. Zack. Kuya Zack. Nagulat si Quinton nang makita niya si Zack dito. Kitang-kita niya ang ekspresyon ng mukha ni Zack ng mga oras na iyon at hindi siya naglakas loob na humarap para kamustahin siya. Hindi pa rin tuluyang nanambalik ang katinoan at kalmado ni Quinton sa gulat na nasaksihan niya ngayon. Mr. Lyle. Sinalubong agad siya ni Wilson. Kumusta ang mga bagay-bagay? Nasaan si Mr. Crawford? Nagmamadaling tanong ni Zack. Mr. Naunang pumunta si Crawford doon. Natatakot siya na baka huli na siya. Nagmamadaling sabi ni Wilson. Hindi maganda yan. Bilisan mo, dalhin mo ako sa lugar na pupuntahan ni Mr. Crawford. Kahit na ano, walang masamang mangyari kay Mr. Crawford ngayon. Habang nagsasalita si Zack, tinatawag na niya ang mga tauhan niya habang papalabas ng pinto. Kasabay nito, nagpadala din muna ng text message si Zack kay Gerald bago maingat na inilabas ang isang makinang may pulang button at pinindot ito. Si Quinton, Queen at ang iba pa ay natulala. Ano? Crawford. Mr. Crawford. Paanong hindi nila naiintindihan ang ibig sabihin nito? Ang Mr. Crawford na tinutukoy ni Zack ay parang walang iba kundi si Gerald. Si Gerald ay si Mr. Crawford. Si Mr. Crawford si Gerald. Nagulat ang lahat. Paanong hindi nila narinig ang pangalan ng kilalang Mr. Crawford sa Mayberry Commercial Street? Ang kanyang dakilang pangalan ay naging usap-usapan sa puntong ito. Walang nag-iisip na ito ay posible. Oo. Pagpasok ni Gerald sa car shop, mukhang balisa siya. At saka, kahit kinukutya siya ay hindi na sila pinansin ni Gerald at paimpol siyang nagmaneho. At ang Lamborghini Reventon. Yan ang sasakyan ni Gerald. Kung naisip na naman nila, nag-host si Gerald ng banquet sa isa sa pinakamahal na kwarto sa Wayfair Mountain Entertainment.
Siya ay naging labis-labis. Paanong hindi nila alam? Si Gerald iyon si Mr. Crawford. Halos mapaupo si Quinten sa lupa. Hindi pa rin siya makapaniwala at tinanong niya ang sales consultant sa gilid. Si Mr. Crawford ba ang tinutukoy ni Mr. Wilson at Mr. Lyle na tinatawag na Gerald Crawford? Siya ang nagmamay-ari ng sasakyan na pinalayas niya ngayon. Tumango ang sales consultant bago siya sumagot, oo, hindi mo ba siya kilala? Medyo nakaramdam siya ng kakaiba sa huling tanong niya. Kung tutuusin, labis siyang nagulat na ang grupong ito ng mga tao ay talagang nang-ahas na makipag-usap kay Mr. Crawford sa ganoong paraan. Inisip niya noong una na posibleng mas makapangyarihan pa sila kumpara kay Gerald. Bilang resulta, wala man lang silang alam tungkol sa pagkakakilanlan ni Mr. Crawford. Oh my God! Si Quinten ay lubos na natigilan sa sandaling ito. Mas lalong sumeryoso ang ekspresyon ng mukha ni Queen. Ang taong hinamak at minamaliit niya, ay talagang isang taong hinding-hindi niya maikukumpara. Sa mismong pagkakataong iyon, si Queen at ang kanyang grupo ng mga kaibigan ay nabalot ng maraming damdamin at talagang gusto nilang mawala at mamatay, novel drama. Alam mo, bakit hindi tayo pumunta at tingnan? Marahil, mayroong dalawang tao na may parehong pangalan. Halos magkasabay na nauuto sina Howard at Nathaniel. Malinaw na sila ay nasa pagtanggi pa rin sa sarili at hindi pa kayang harapin ang katotohanan. Okay, pumayag ako. Sumasang-ayon ako. Bilisan mo. Kung hindi, hindi natin sila maaabutan. Pinunasan ni Quinten ang kanyang malamig na pawis bago siya nagmamadaling umalis para kunin ang kanyang sasakyan kasama si Howard. Sa kabilang banda, parang baliw na tinatapakan ni Gerald ang kanyang mga accelerators. Tumakbo pa siya sa isang dosenang pulang ilaw. Hindi nagtagal, nakarating din siya sa hindi natapos na construction site gaya ng binanggit ni Nigel. Ito ay baog na at mayroon lamang isang dosenang palapag na itinayo sa gusaling ito bago ang proyekto ay inabandona dahil sa ilang mga isyu sa pundasyon. Ang intersection ng mga sanga sa ibaba ng moat sa Mayberry City ay nasa likod mismo ng block ng mga gusaling ito. Ito ay isang napakabilis na ilog. Ang pundasyon ng gusaling ito ay orihinal na medyo malayo sa ibabaw ng ilog. Gayunpaman, dahil sa pagguho ng lupa, ang water bank ay halos nasa ibaba ng gusali ngayon. Kaya naman, naging lubhang mapanganib at kinailangan nilang ihinto ang pagtatayo ng gusaling ito. Nakita na ni Gerald ang lugar na ito sa balita noon. Gerald, hindi ko inaasahan na darating ka ng ganoon kaga. Isang boses ang biglang umalangaw-ngaw mula sa itaas ng gusali. It was Nigel, who was looking down at Gerald from a peak. Napuno ng galit si Gerald at nanatiling tahimik. Sa halip, tumakbo na lang siya sa taas ng gusali. Nakasuot pa rin ng peak cap si Nigel pero this time round parang mas maitim ang itsura niya. Siya rin ay walang alinlangan na mas malakas. Nakasuot siya ng makapal na balbas at mukhang barbaric. Nasa tabi niya si Mila. Mahigpit siyang iginapos ni Nigel at tinakpan pa niya ng duct tape ang bibig nito. Woo! 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 Napailing si Mila habang nakatitig kay Gerald. She was trying to yell, bakit ang uto-uto mo? Anong ginagawa mo dito? Bilisan mo at umalis ka. Kabanata 138. Kung pinakawalan mo siya, bibigyan kita ng maraming pera hanggat gusto mo. Marihing sabi ni Gerald. Hahaha, pera. Gerald, do you really think that money can solve everything? May sasabihin ako sa iyo. Ayaw ko ng pera ngayon. At syempre, ikaw Gerald, mas makulit pa sa pera. Wala akong ibang gusto kundi ang buhay mo ngayon. Maaaring hindi ito ang pinaka-showstopping na paraan, ngunit hindi mahalaga kung ako ay masaya at nasisiyahan. Gerald, Mr. Crawford. Noong nakikipag-chat ako sa girlfriend mo kanina, na-realize ko na hindi alam ng girlfriend mo ang tunay mong pagkatao. Novel drama. Pakiramdam ni Gerald, ang taong tinitingnan niya ngayon ay isang ganap na pervert na nawala na ang lahat ng kanyang pandama at katwiran. Ang Nigel na dating napakayaman, mayabang at dominante ay laging natutuwa sa pagtapak sa ibang tao. Ngunit ang kawalan ng pera ay talagang nag-trigger sa kanya upang pumunta sa isang matinding hakbang. Mila, may sasabihin ako sa'yo ngayon. Ang taong nakatayo sa harap mo ay hindi isang ordinaryong tao. Siya ang pinakamayamang tao sa Mayberry City. Hindi, maaari pa nga siyang ituring na pinakamayamang tao sa buong bansa. Sa kanya ang buong Mayberry Commercial Street, Gerald. Nanlaki ang mga mata ni Mila sa pagkataranta nang marinig niya ito. Nakagawa na siya ng sarili niyang mga pagpapalagay bago ito, ngunit hindi niya talaga inaasahan na totoo ito. With that being said, si Gerald ang tumulong sa pamilya niya all this while. Nigel, I'm seriously advising you to let her go now.
Kung pinakawalan mo siya, maaari akong mag-alok sa iyo ng isang halaga ng pera. Kung hindi, siguradong pagsisisihan mo ito. Panghihinayang. Hahaha. Gerald, akala ko dati kaya ko lahat basta may pera ako pero sa ngayon, ipapakita ko sa'yo na hindi lahat ng pera. Imposibleng bitawan ko siya ngayon. Hahayaan kitang panoorin siyang mamatay sa harap ng sarili mong mga mata. Nang matapos siyang magsalita, tuluyan nang nawala ng kontrol si Nigel. Hinawakan niya si Mila at sinubukang i-ditch pababa ng gusali. Bees! 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 Isang malakas na dagandong ang biglang tumago sa kalangitan. Kinakabahan at stressed, nanlaki ang mga mata ni Nigel habang naghi-hysterical. Maging si Gerald ay nagulat din. Humigit kumulang 20 hanggang 30 helicopter ang lumitaw sa labas ng gusali. Pagkatapos ay nagsimulang palibutan ng mga helicopter ang buong gusali. Mabilis silang naglabas ng malalaki at condensed na lambat ng sabay-sabay. Ito ay medyo isang panoorin. Kung titingnan man ito ng sino man, halatang kung may tumalon sa gusali, direkta lang silang mahuhulog sa safety net. Gerald, ikaw. Halos masuka si Nigel ng subo ng dugo matapos mapanood ang eksenang ito. Ang pera ay hindi lahat. Sa wakas ay naunawaan ni Nigel ang pahayag na ito. Nais niyang gamitin ang mga salitang ito upang patunayan ang kanyang punto kay Gerald na siyang nangungunang mayamang ikalawang henerasyon. Pero it was beyond his expectation na kaya talaga ito ni Gerald. Higit sa 200 helicopter. Mga 20 minutes pa lang ay dumating na si Gerald at mga 40 minuto na lang ang lumipas mula nang tawagan niya si Gerald. Paano niya pinakilos ang napakaraming helicopter? Tumalon man siya ngayon, mahuhulog lang siya sa lambat. Hindi siya maaaring mamatay kahit na gusto niya. Nagulat din si Gerald. Hindi niya inaasahan na magiging kapaki-pakinabang ang text message na natanggap niya mula kay Zack. Mr. Crawford, huwag maging impulsive. Kailangan mo lang siyang i-delay ng 30 minuto. 30 minuto lang at magiging maayos na ang lahat. Si Zack ay palaging isang napakahusay at matatag na tao. Walang dahilan para magsinungaling siya sa ganoong krusyal na punto ng panahon, kaya natural na naniwala sa kanya si Gerald. Mahigit 40 minuto na ang lumipas mula nang dumating si Gerald. Si Gerald ay hindi isang malambot na tao. Ngunit nang sabihin ni Zack na magiging maayos ang lahat, talagang hindi niya inaasahan na magpapadala siya rito ng 20 helicopter. Nagulat si Gerald sa naturang kaguluhan. Maya-maya lang ay sumigaw ng malakas ang tulalang si Nigel at diretsyong bumagsak sa lupa habang walang tigil na nanginginig ang kanyang katawan. Namumula ang mga mata niya habang nakatitig lang kay Gerald na may pagkadismaya sa mukha. May dumaong helicopter sa rooftop habang si Zack ay nagmamadaling tumalon palabas ng helicopter. Mr. Crawford, tiyak na nakaranas ka ng matinding takot. Nagmamadaling bulalas ni Zack. Talagang nabigla siya. Sa kabila noon, mabilis na kinalas ni Gerald at pinakawalan muna si Mila. Nilapitan niya si Zack, tinanong niya, Zack, ikaw ba ang nagpakilos sa lahat ng helicopter na ito? Nagulat si Gerald. Oo, ginamit ko ang espesyal na mapagkukunan ng suporta ng pamilya. Natakot ako na baka ma-accident ka o mas malala pa ngayon, Mr. Crawford. Iyon ay sinabi, Mr. Crawford, sa tingin ko ay oras na para malaman mo ang tunay na potensyal at kapangyarihan ng iyong pamilya. Isaalang-alang ito ang aking huling gawain ng paglilingkod para sa iyo. Malungkot na ngiti ang sagot ni Zack. Kabanata 139. Matagumpay na nailigtas sina Gerald at Mila nang walang anumang sakuna. Si Nigel naman, dinala siya at ibinigay sa mga awtoridad. Sa baba, hinatak na nina Quentin at Howard ang lahat ng kasama nila sa eksena. Lalong nabigla silang lahat nang makita nila ang nangyari sa kanilang harapan. Wala silang nagawa kundi ang tumayo sa kinatatayuan. Ito ba ang kapangyarihan ni Mr. Crawford? 20 dosenang helicopter. Zack, anong ibig mong sabihin? Huling serbisyo mo para sa akin. Natigilan si Gerald sa huling pangungusap ni Zack. Gusto niyang malaman pa ang tungkol sa sarili niyang pamilya pero parang nagpaalam na si Zack sa kanya. Oo, Mr. Crawford. Ang makinang ito ay isang espesyal na instrumento sa grado ng suporta na ginagamit upang suportahan ang pamilya. Nag-aalala ako sa iyo ngayon at iyon ang dahilan kung bakit ginamit ko ang mga espesyal na mapagkukunan. Kahit na lahat ng mga helicopter na iyon ay medyo malayo sa Nigel, basta sinubukan niyang gawin. Nasusupol na sana siya agad. Ang grupong ito ng mga miyembro ng team ay nakabuo na at nakaisip ng hindi bababa sa 10 solusyon para sa iyong kasalukuyang sitwasyon. Ngunit dahil na-activate ko ang mga espesyal na mapagkukunan, nangangahulugan din ito na ako ay naging seryoso.
Sa makatuwid, mapipilitin akong ibigay ang aking pagbibitiw. Malungkot na sabi ni Zack. Gayunpaman, walang bakas ng panghihinayang sa kanyang mukha. Sobrang sama ng loob ni Gerald sa buong sitwasyong ito. Kung tutuusin, kung isa sa alang-alang ang lahat, nagsimula ang lahat ng ito dahil sa kanya. Tama ang sinabi ng ate niya sa simula. Kung may aapakan siyang tao, kailangan niyang year-okan ang tao hanggang sa puntong hindi na siya makatayo pa. Hindi niya ito maintindihan noong mga oras na iyon. Gayunpaman, ang pangyayaring ito ay ang pinakamahusay na patunay. Hindi niya lubusang naresolba ang usapin na kinasasangkutan ni Nigel. Matapos malaman ni Nigel ang tungkol sa kanyang pagkakakilanlan, nagsimula siyang gumanti sa kanya sa pamamagitan ng pagkilos ng hindi makatwiran. Bagamat naayos na ngayon ang usaping kinasasangkutan ni Nigel, medyo na-trauma pa rin siya nang maisip iyon. Kung hindi siya nakapagpigil ng ilang oras, si Mila ay nagduso ng inosenteng kamatayan dahil sa kanya. Kahit ano pa iyon, nasangkot pa rin si Zack sa bagay na ito at napilitan siyang magbitiw. Zack, okay lang? Kakausapin ko ang kapatid ko tungkol dito. Sagot ni Gerald. Nagkataon habang nagsasalita siya, biglang nakatanggap ng tawag si Gerald sa kanyang kapatid na si Jessica. Kuya, kumusta? Siguradong gulat na gulat ka. Tumago sa kabilang dulo ang nag-aalalang boses ni Jessica. Ate, paano mo nalaman ang bagay na ito kaagad? Anong kalokohan ang sinasabi mo? Tumawag ka na para sa espesyal na suporta kaya paanong hindi ko malalaman ang tungkol dito? Dapat kang maging mas maingat at maingat kapag pinangangasiwaan mo ang iyong mga gawain sa hinaharap. Nakuha ko. By the way sis, pwede bang magstay si Zack? Kung tutuusin, sinusubukan lang niya akong iligtas. Tanong agad ni Gerald. Imposible. Hindi niya natapos ang gawaing itinalaga ko sa kanya. Ayon sa mga tuntunin ng pamilya, kailangan niyang magbitiw at umalis kaagad. Siya ang may pananagutan na iligtas ka kahit na kailanganin niyang ibigay ang kanyang buhay para magawa iyon. Sagot ni Jessica sa pagalit na tono. Naririnig ni Zack na nakatayo sa gilid ang usapan ni Gerald. Habang siya ay labis na nagpapasalamat kay Gerald, hindi siya nagalit nang marinig ang mga salita ni Jessica at magalang pa rin sa kanya, novel drama. Oo, lahat ng mayroon siya ngayon ay ibinigay sa kanya ng pamilya Crawford. Bukod dito, ang pamilya Crawford din ang nagligtas sa kanyang buhay sa nakaraan at nagdala sa kanya sa kung nasaan siya ngayon. Gayunpaman, hindi niya ganap na ginampanan ang responsibilidad na protektahan ang young master ng pamilya Crawford. Hindi niya ganap na inalis ang lahat ng potensyal na banta. Ito ay isang malubhang paglabag sa responsibilidad sa bahagi ni Zack. Well, kahit hindi ko na magamit si Zack, kung willing kang kunin siya, mapapatrabaho mo siya ng diretso. Ang mga alituntunin ng pamilya ay hindi nagsasaad na hindi ka maaaring muling kumuha ng isang tao. Tila naiintindihan ni Jessica ang guilt na nararamdaman ng kanyang nakababatang kapatid dahil mawawalan ng trabaho si Zack dahil sa kanya. Kaya naman, nakaisip agad siya ng ideya para sa kanya. Talaga, natuwa si Gerald sa narinig. Oo, ngunit ang saligan ay kailangan mong magpatakbo ng iyong sariling negosyo. Kung hindi, hindi na siya makakabalik sa trabaho para sa pamilya Crawford. Pagkatapos mong magtayo ng sarili mong kumpanya, maaari mong hilingin kay Zack na manatili at magtrabaho para sa iyo o tulungan ka kung gusto mo siya. Iyan ay perpekto. Sa wakas ay naresolba ni Gerald ang pakiramdam ng sisihin sa sarili at pagkakasala na nakabara sa loob. Kasabay nito, labis ang pasasalamat ni Zack kay Gerald. Mr. Crawford. Marami siyang gustong sabihin, ngunit dalawang salita lang ang maaaring lumabas. Gayunpaman, sinadya ito ni Zack mula sa kaibuturan ng kanyang puso. Hindi talaga kailangang gawin ito ni Mr. Crawford. Hindi naman ito kinakailangan, ngunit talagang ginagawa ni Mr. Crawford ang lahat para sa isang tulad niya. Hindi talaga alam ni Zack kung paano niya mababayaran ang utang na ito. Mula ngayon, si Gerald na ang direktang boss ni Zack. Habang sinusundan ni Zack si Gerald, sinimulan niyang sabihin sa kanya ang tungkol sa ilang mga bagay sa kanyang pamilya. Gerald, may mga taong sumilip sa baba. Nahuli na namin sila. Ano ang dapat nating gawin ngayon? Lumapit ang isang lalaking nakasuot ng itim. Sige, pumunta tayo doon at tingnan. Tumango si Gerald. Sa baba, hayaan mo na tayo. Classmates kami ni Gerald. Hindi mo kami mapapatay. Umiiyak si Nathaniel habang nagmamakaawa ng malakas. Kabanata 140. Ang senaryo kanina lang ay sobrang hindi maintindihan at talagang natatakot siya na talagang papatayin sila ng grupong ito. Eksakto. Alam mo bang muntik na akong maging girlfriend ni Gerald? How dare you treat me like this? Napasigaw din si Queen.
Nang makita nila ang grupo ng mga respetadong tao na nagkumpol-kumpol kanina kay Gerald sa taas ng gusali ay labis silang nabigla. Natahimik sina Quentin at Howard sa buong oras habang ang kanilang mga mukha ay namumutla sa takot. Hayaan mo sila, sabi ni Gerald habang pababa. Narinig mo siya, hiniling niya sa iyo na palayain mo kami. Sigaw ni Queen. Si Gerald talaga ang Mr. Crawford mula sa Mayberry Commercial Street. Siya ang Mr. Crawford na nagmamay-ari ng buong Mayberry Commercial Street. Siya ay sobrang kamangha-mangha. Ang buong nakakagulat na pagsisiwalat na ito ay sobrang nakakagulat. Malapit nang maabot ni Queen ang kanyang pinakamataas na limitasyon. Gerald. Palagi kong alam na iba ka kumpara sa kanila. Nagkamali ako sa nakaraan. I always wanted to get your attention and that is the reason why I used to mock you in the past. Sa totoo lang, ginawa ko lang iyon dahil gusto kita pero hindi mo talaga ako gusto. Pilit na sinusuyo ni Queen si Gerald habang sumusugod ito sa harapan niya. Nakaramdam si Gerald ng goosebumps sa buong katawan niya nang marinig niya ang mga sinabi nito, novel drama. Fuck! Ang ganitong uri ng paliwanag ay sadyang napaka-cringy, tama ba? Palagi niya itong kinukutsa dahil gusto niyang makuha ang atensyon nito. Mr. Crawford. Sina Quentin, Howard at pareho nilang bagong kasintahan ay biglang gumagalang kay Gerald. Gaano sila kagalang-galang? It is to the point na kahit anong i-request ni Gerald sa kanila, willing sila to do it completely. Kaya niyang gawin at sabihin ang gusto niya, tulad ng mga big shot na iyon sa mga pelikula. Ngunit sa pagkakataong iyon, may mga kislap ng masasamang pag-iisip sa isip ni Gerald. Kung tutuusin, sa kaibuturan ng puso, hindi kailanman naging uri ng dominanteng tao si Gerald. Mr. Crawford, ano ang balak mong gawin sa kanila? Maaari kang gumawa ng mga kinakailangang hakbang kapag ito ay kinakailangan. Pahiwatig sa kanya ni Zack mula sa gilid. Kung tutuusin, nalantad na ang pagkakakilanlan ni Gerald sa iilang taong ito. Hindi. Mr. Crawford. Hindi. I mean Gerald? Ikaw pa rin ang kaawa-awa, Gerald. Hindi namin alam kung sino ka at nakalimutan na namin ang lahat ng nangyari ngayon. Si Quentin ang palaging pinakamatalino sa karamihan. Agad niyang nahawakan at naintindihan ang ibig sabihin ni Zack. Nagmamadaling wika nito habang nakaluhod sa harap ni Gerald ng malakas. Oo, hindi namin alam na ikaw si Mr. Crawford. Mabilis ding tumalon sina Howard at Nathaniel. Mas maganda kung kalimutan mo na lang lahat ng nangyari dito ngayon. Kung hindi, siguradong magkakaroon pa kayo ng gulo sa hinaharap, maikling sabi ni Gerald bago siya tumalikod at umalis. Ganito na ang kinikilos ng mga taong ito, kaya hindi posibleng maalis lahat sila ni Gerald dahil lang nakompromiso ang kanyang pagkatao. Sa kalaunan ay nalampasan nila ang nakakatakot na karanasang ito nang walang anumang sakuna. Kinausap din noon ni Zack si Gerald tungkol sa ilang bagay sa pamilya niya ng pribado. Binigyan lang niya ito ng pangkalahatang balangkas ngunit nalaman ni Gerald na ang Crawford ay isang napakayaman at makapangyarihang pamilya na naipasa sa daan-daang taon. Mayroon din silang hindi mabilang na mga asset na pang-industriya sa kanilang pag-aari. Nagresulta ito sa pagkakaroon ng maraming panuntunan at hakbang sa pamilya Crawford sa pagmamana ng pamilya, at ang mga ari-arian nito ay mas mahirap. Halimbawa, ang unang pagsubok ay nang si Gerald ay kailangang mamuhay sa kahirapan ng higit sa 10 taon. Kailangang harapin ni Gerald ang mas masalimuot na pagsubok sa malapit na hinaharap at hinihimok ni Zack si Gerald na maging ganap na psikolohikal na handa para sa mga hamong ito. Kuwait, pinauwi ni Gerald si Mila mamaya bago muling magmaneho pabalik sa paaralan. Inihinto niya ang kanyang sasakyan sa hindi kalayuan sa gate ng school. Maraming magagandang babae ang nakatingin sa kanya. Ang ilan sa kanila ay sumisigaw ng malakas. Nasanay na si Gerald sa lahat ng ito. Sa totoo lang, naramdaman ni Gerald na siya ay isang scumbag sa ganitong rate. Oo, mayaman nga siya ngayon pero ang pagpapakitang gilas niya sa harap ng lahat ay parang hindi pa rin siya komportable. To put it bluntly, kahit gaano pa kalaki ang pinagbago ni Gerald, hindi niya mababago ang kanyang low-key at down-to-earth character and personality. Gayunpaman, hindi ito ang kaso kung kailangan niyang magmaneho ng marangyang kotse na ito upang pumunta saan man sa hinaharap. Tila kailangan niyang bumili ng kanyang sarili ng bahay sa Mayberry City. Sa ganitong paraan, may parada niya ang kanyang sasakyan sa bahay at magiging maginhawa ito para sa kanya, hindi alintana kung gusto niyang magsimula ng sarili niyang kumpanya o gumawa ng iba pa sa hinaharap. Ang pinakamahalaga, makapasok siya sa klase, makapagpahinga at mamuhay ng normal na buhay sa campus gaya ng gusto niya, araw-araw. Hindi maiwasan ni Gerald na isipin ang lahat ng ito habang nakaupo sa driver's seat.
Biglang sumabog ang isang balita sa group chat ng klase. Nakakagulat na balita. Tingnan mo ito. Ito ay sobrang nakakagulat. Larawan. Larawan. Panipi kuwit panipi. Isang estudyante mula sa kanilang klase ang nag-post ng lahat ng mga larawan na kinuha niya sa loob ng chat ng grupo. Maraming salamat mga kamaster sa walang sawang pagsusubaybay. Isang like, share, and subscribe naman dyan mga kamaster. Abangan ang susunod pang mga kabanata.